Tapos may mga netizen na nag-comment na kamukha niya si Catriona Gray na hindi naman ako naniniwala. Oo naman. Yan magiging ganyang sitwasyon kung wala mga pangalang lumabas. Kasi sabi nga natin, Correct. kung yung blind item, mananatiling blind item. Mga kamarites! We're alive! Kiking! Oh, maya na po yung patlong kiking. Anyway, mga kamarites, maraming salamat. Bago tayo magchikahan, bati muna tayo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. Daisy Shordin, Junardo, ang inyong PhD, Rose Garcia, ang ating bagong Mega Marites, Mr. Food! Ganon! Hello naman sa inyo. Ang dami palang greeting. May umaga, may gabi, may midnight, lahat na. kasi all over the world. Oo, pero iba-ibang time zone. Correct. In fairness naman, at maraming salamat naman sa ating Dean at sa ating PhD. So welcome. Maraming Mega salamat. Non at Mega Marites. In fairness, una-una, maraming salamat talaga. Oo. Ay, ito sasabihin ko talaga, nagkita kami ni June sa isang press con. Ako yung host. Anong press con to? Basta meron. Binati ko na kagad yung show nyo. Sabi ko, ang ganda ng show nyo, pang sosyal. Tapos, in fairness, ang ganda ng set. Tsaka ang lakas makaganda. And now you're here. O, diba? Tapos, nagka-IG lang kami ni Rose. Sabi ko, nagchikahan lang kami. Tapos, eto na ako. Maraming salamat syempre sa Marites University at sa mga cute yung mga staff dito na mga bagets. Oh, in fairness. Salamat. Welcome. Hello kay Sir Ambet. Kailangan Sir. Prof. Ambet. Oh, hello. Nasa snow ngayon. With Neong. Canada. Para siyang si No, US pa sila ngayon. US pa. So nagsusnow-snowan siya ngayon. Yes. Oh, hello naman. Prof. Ambet. Hello. And Neong. Yan. Okay, mga kamarites, simulan na po natin ating chikahan na alam kong hinihintay nyo. Ito po, Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli. 4th wedding anniversary at balitang batina si Sarah at Mommy Divine. PhD? Yun. Imagine nyo, 4 na taon na pala. Simula noong Kinasal sila. makasaysayang wedding nilang dalawa, di ba? Correct, So it means 4 years na rin ng pandemic. I mean, Hindi, may get. 4 years na rin medyo, simula, no? Kasi yun. natatandaan ko, halos kasi simula ng At saka bago sila ikasal, di ba? Naging controversial yung mga lumabas na issue ng mga eksena ni Mommy Divine. Yes, diba? yun na nga. So, 4 na taon na ang sabi, kung paano ilarawan ni Matteo ay magical, sabi niya. Magical and unexplainable. Ang 4 years nila na yon. And looking forward siya siyempre sa kanilang forever. At on the side, although hindi naman to confirm, na may nagsabi kasi na parang nagkakausap na yata. Okay na yata. Si Mommy Divine at saka si Sarah. Alam din naman natin na kakambal nung kanilang kasal yung medyo hindi magandang reaksyon. Actually, hindi yata medyo. Talagang Hindi major. magandang reaksyon. No? Major reaction. Aminin natin, wala nakakaalam kung sila ba ay nagkakaayos na, nagkakausap na, o talagang totally walang communication. Pero yun nga, may nagsabi lang na again, ang naging tulay din daw ay si Boss Victor Rosario. Pero ang tagal, kung totoong 4 years ha. Kasi parang nabalita naman noon na meron ng balita parang 2 years ago na nag-uusap na. Parang. Pero walang confirmation. Yes. Tapos, eto na naman, bumalik na naman yung issue na batina. So, ibig sabihin talagang parang hindi pa, ngayon pa lang. Wala pa. Actually, hindi pa rin tayo ganun. Diba? Solid sure. Correct. Dahil wala pang pag-amin eh. Pero nung dalaga si Sarah, bihira naman din siya mag-post ng mga pictures nila ni Mommy Divine, di ba? Kasi napansin ko, nung nag-asawa sila ni Matteo, may mga photos sila with the family of Matteo. Oo. So, pero walang photos with
Mommy Divine and yung mga parientes ni Sarah, no? Kasi nga, di ba? Kasi nga. Pero alam mo, napaka good news no kung sakaling ang totoo na nagkakaayos na si Sarah at saka sila Mommy Divine. Kasi ako naniniwala ako sobrang mahal naman din naman. Of course, magulang anak yun, yan anak tsaka magulang. Yes. Naniniwala din naman ako na one day magiging okay at lahat. Ang komento ng ibang mga netizen noon na magiging maayos yan kapag nagkaapo. Sabi. Kaso wala pang apo ngayon, so wag na sanang hintayin yung apo. Correct. Although aminin ang apo talaga, nagiging tulay, nagiging bridge para magkaayos. So yan. At least di ba si nanay ni Heart, di ba? Yes. No, after 9 years, sana sumipod. 9 years? Di ba yung wedding niya natin? Nung renewal of vows lang ni etong huli lang? Senator Cheese, dumating si Mother. Baka akala ng mga kamarites na si Cecil. Mami Cecil ay hindi okay kay Senator Cheese for the longest time. Hindi naman po. Ang ibig sabihin ni Dean, ngayon lang siya naka-attend ng wedding. Because of the pero okay naman na sila. During kumbaga, bago nung renewal, nagkakausap naman sila. Hindi naman may relationship na kumbaga. Correct. At least yun confirm. Ang hindi confirm yung kay Mommy Divine. Yeah, pero medyo yung source ay medyo legit. So, let's hope. Ganito na lang. Pakitawagan nyo nga si Mommy Divine. Charot! O kaya si Boss B ka nakakaalam nito sa totoo lang. Paki-DM nga si Mommy Divine. Mommy Divine, pakisagot nga. Charot. Nabatin mo muna natin itong nagpakulay. Pakulay ang tawag natin dito, Mr. Fu. May pakulay. Pakulay, sabihin, May pahabing. Sino yan? From Martin B. sa Sweden. 100 Sweden. Sweden ba to? Ang taray. Saan nakikita yan? I love you all. Always lang. giving me the best time. Happy ako sa success nyo and always good na give time and support sa inyo. Big love from Sweden, Martin B. Thank you, Martin B. Thank you, Martin B. God bless you din. From Sweden. Yes. Ang taray. Unang Sweden. Yes, alam mo naman dito. In fairness, Mr. Poo. Sabi sa'yo, honey, lemon, ginger. Mr. Poo, nakakamiss ka. Diyan ka na lang. Ikaw ang librarian. Bilis niya. Pasok. Pwede ako maging librarian. May nagbabasa pa ba ng libro? Dapat magbasa kayo ng libro. Hindi puro online. Mamaya na tayo magbasa ng mga comments. Mamaya pa mga marites, mga comments. Thank you kay Honey Lemon Ginger. Eto, Dongyan, inuulan ng endorsements at ang pelikulang Rewind mapapanood na sa Netflix sa March 25. Ang bilis, Ang bilis. Ay, alam mo, ako pinost ko talaga yan nung unang salang pa lang ng commercial, nung umaga nitong Monday o Tuesday. I think 2 days ago lang. Mga ganyan. Hindi ko talaga napigilan. Talagang, pinost ko na sabi ko, ang ganda-ganda ng commercial, ang pogi, ang ganda, ang babait at mga box office king and queen ang kinuha ng fast food chain na ito. Ang good vibes lang, di ba? Good vibes. Tsaka yung sayaw nila. Sabi ko nga Sample nga. Sige nga, Dean. Hindi ako nga sabi ko, babayla ako, tapos magpo-prod number ako doon sa Babayla McDo. ka? Ang inaanak ni Ding Dong nag-comment sa post ko dyan. Baka naman Nino, magpamakdo ka. Correct. Sinad ko tuloy si Dong bika naman daw. Tsaka sila lang yung talagang ang gaganda at ang popogi na kumakain ng manok with matching dance number. Ay, pero ang nakakatuwa dito, we welcome sila ng mga existing endorsers pa rin. Celebrity endorsers like si Juday. Sino pa ba? Even si Aga Mula. Kaya, sorry. Sa kabila, sorry, Aga pala sa kabila. May isa pang nag-welcome na McDo endorser sila, din. ang huli si Vice, di ba? Tsaka si Paolo. Si Vice Paolo Abalesteros. Ganda, nice. Ganda. Okay. Pero hindi, congratulations sa Dongyan. Diba? Tsaka hindi, talagang nagbukas ng maraming pinto para sa dalawa yung kanilang pelikulang Rewind. Diba? At imaginein mo, ang bilis papalabas sa kagad sa Netflix. Oo, alam mo, minsan mapapaisip ako tingnan nyo rin. Baka din isa din to sa nagiging reason kung bakit yung iba hindi na nanonood sa sinihan. Kasi yung thinking na, in 2 or 3 months lang, nasa Netflix na yan. Bukod sa... Hindi kasi ang mahal ng sine. Yun nga. Magkano 350. Yung 350 sa mga streaming app,
isang buwan na yon Yun or na. more pa. So talagang Alam mo, di ba? Parang... kaya swerte talaga sila na ang mahal ng sine ng mga panahon na yon pero pinanood. Pero, Close to yun nga. 1 billion. Alam mo, Oo. hindi ko din alam dapat timbang tingnan yon yung ganong aspeto na in a 2 or 3 months nasa streaming up na. Hindi, feeling ko kaya lang ganon kasi nga, Pirated. hindi naman, Piracy. kasi kasi nga maraming nanood. Kumbaga parang gusto nila na ilabas kagad. Ako hindi, kahit yung movie ni Alden at saka ni Julia, yung 5 breakups, nasa Netflix na rin eh. Na agad. Yes. Oh. Tama, Netflix. Agad-agad. Netflix nga ba or Prime Video? Sorry hindi ko matandaan. Kung saan mang streaming Yes. platform. Anyway, ano lang, parang baka Congratulations. pwede i-consider lang kasi baka nagiging reason din to kung bakit yung iba talaga, yung thoughts nila na, naku, antayin ko na lang dun. Siyempre kasama yung mas mura. Mas mura, oo. For free pa nga, miss. Tsaka tipid, hindi ka bibili sa ng pagkain kasi Correct. magluluto ka na sa Kaya bahay, nga. di ba? Oo. Congratulations! Abangan nyo mamaya. Hindi natin ko alam kano kaya bayad dun sa amin. Ay, baka close to 1 billion. 1 billion! Grabe na ito. Ako Okay. dong, and yan. Bigyan and then, naman. Okay, ito mga kamarites, balita naman po natin. Richard Gutierrez may new chapter sa buhay, PhD. Ano yan? Ayun. Alam naman natin kung ano ang nangyari ngayon sa, of course, buhay may asawa ni Richard at saka ni Sarah. So, parang ayun lang nag-post si Richard na hinting na new chapter, fresh start. So, ibig sabihin, May bagong proyekto. may bagong proyekto at saka pwede mo nung sigurong i-connect na fresh start, new chapter na Na hindi kasama si Sarah this time. ibang buhay na, bagong buhay na, and iba na. bilang kasama niya yung mga bossing ng ABS-CBN, so malamang-lamang may bagong teleserye. may bagong Malamang. proyekto. Oo. At saka si Richard kasi alam ko kapag may bagong teleserye din, nakikialam, quote and unquote, nakikialam siya sa creative, yung gusto niya involved din siya doon. Involved siya. Oo. Kumbaga hands-on din siya doon sa ginagawa niyang proyekto na I think tama naman, lalo na kung ikaw yung bida, ikaw magdadala ng show, dapat lang naman din na, meron kang say. Oo, pero hindi naman lahat ng artista din ay nakiki-creative, di ba? Yan. Pero yun, so parang parang tinutuldo ka na rin talaga na wala na. May kanya-kanya na talaga silang buhay ni Sarah. Ang si Sarah naman din, 'di ba, aktibo naman din siya sa paggawa ng sarili niya mga proyekto. Meron siyang may series din sa siya. Viva. Sa TV5. So at least, 'di ba? Viva produce, di ba? So at least, 'di ba, kung hindi man talaga sila nag-decide sila na ayaw na nila sa isa't isa, magkaroon sila ng kani-kanila mga career at maging magulang na lamang sila dun sa dalawang bagets. Tama. Yeah. Hello. Mag-hello tayo sa ating 592 live viewers. Oy, hello! Ang dami! Sige pa! Wala pa kami, ilang minuto pa lang ho kami. Correct. Ay, maraming salamat naman po sa mga viewers natin. Sige po, i-share nyo po itong live para mas maraming makapanood. Yes, that's true. At ito, nagpakulay. Bago tayo magtuloy-tuloy. Nagpakulay ito talaga ang bite-bite ni The regular Chardonnay Lover. Nagpakulay siya ng $49.99. Sabi niya, Ang taray! greetings po, Dean, PhD Rose, and Mr. Fu. Ay, hello! We miss you, Prof. Ambet. Always love your honest reporting. Watching from Muscat. Oman pala. From Farah and family. Farah kasi ang tunay niyang pangalan. Ay, hello naman sa... Ang taray pala dito, may mga pa-dollars Yeah, may pa. pakulay. Ang tara. Kaya pala ang balita ko, dollars ang TF ko dito. Charot! Teka lang. Naiskupan si Dean tsaka si PhD na parang dollars pala ako. Charot lang. Ano lang yan. Nakakatuwa lang din. Siguro naaaliw din sila, di ba? Kaya thank you talaga sa aming mga regular viewers. Correct. Kaya nga i-share nyo yung live para mas 600 marami. plus na. Hoy, ang taray. Minuto pa lang. Correct. Ay, gusto ko na dito maraming views. Live. Ay, nako. Scott Media, kunin nyo na ako. Dito ako. Maraming views tsaka na dollars. Ay, nako. Go. Okay. Magbalita naman tayo.
natin ang balita kay Jillian Ward at Ken Chan na magsishoot ng movie sa Japan. Ayan po. Alam mo, ang dami-dami ng pelikula na ginagawa sa Japan, no? Ako, paborito kong lugar yung Japan, in fairness. Pero, ang dami... Akala ko Bangkok, charot! Ay, magkasama kami sa Bangkok. Ganun ba? Ni, Rose. May hinahunting ako doon. Alam mo, sino hinahunting niya doon? Na pinakilala niya sa akin. Sino? Mark Prin. Na ang daming billboard sa Bangkok. Ayan Sabi, pinupush niya sa akin, tapos hindi naman ako interesado. Pagbaba namin ng Bangkok, ang dami nga mga billboard doon. Nakita niya ang gwapo-gwapo. Sikat yun eh. Sikat. But anyway, eto Yan, Japan. sa Japan. Schedule talaga. na lang naayos nila dahil nga meron pa silang abot kamay pangarap. Ay. Sama yun gagawin nila yan. Magkakaroon yan. Ken-chan pa, di ba? Correct. Ken-chan. At speaking of Ken-chan, nakita ko lang, kalilipat lang niya ng bagong bahay. Oy, bongga. Alam niyo kung saan? Saan? Dito lang naman sa BGC. Taray. Kaya Ken, Guess ang ka. tagal-tagal na ng ating usapan. Ay, Ken. Alam mo ba, ka-gym ko yan si Ken dati. ayun naman ka dati. Naku, ayan. Na makapag-overnight ka sa bahay ni Ken. Yun Charot. na. Diba, Ken, tatawid ka na lang o lalakad. Lapit ng BGC Ayan. lang to. Bago ka mag-Japan. Correct. Okay. Ang ganda ni Jillian dyan, pa. Yes. Naging yes. close talaga silang dalawa dahil sa abot 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 kamay, Sige. Ito. Mr. Puy, balita man itong latest kay Aura. Naka-fest down ni Catriona Gray sa latest photo. Pero may napansin ako, Grabe ka naman, ha? Ano? Nagsimula tayo Sarah Geronimo, Marian Rivera, Richard Gutierrez, Jillian Ward. Tapos pag ako na, Aura. Kaya umaura ka na. Hindi. May nakapansin din iba niya na. Nakita ko rin yan eh. Hindi kasi, para nung Valentine's Day, nag-post siya na nakamahabang slit, tas may flowers, tas may magandang caption at tugtog, ganyan. Tapos may mga netizen na nag-comment na kamukha niya si Catriona Gray, na hindi naman ako naniniwala. Oo naman. Hindi! Siyempre, maganda siya sa makeup niya, sa itsura niya. Pero ako hindi ko nakikita si Catriona, promise. Hindi naman nagsabi kasi. May mga doon. Alam mo na mga Baka chusera, yung pag-project palaka. niya lang, ganon. Oo, siguro yung pag-project kasi siguro actually sinasabi para raw ng gown ni Catriona sa Miss Universe. Baka. Hindi din kasi mahaba lang yung slit. But anyway, masaya naman tayo kay Aura kung siya nagpaganda at nag-post ng At photo. least malaya na siyang... Malaya na siyang umaura. Ay, malaya na siya Malaya na nga ba? Malaya na. Malaya na nga ba? Nakapiyansa nga Kasi siya. wala ng kaso. Hindi, meron pa. Meron pa rin. Nakapiyansa lang. Oo. So meron mga iba. Ang sabi, maras kamukha niya yung nasa Drag Race na RuPaul, si itong Marina Summers. Marina Summers. Mas kamukha daw ni Aura dyan, hindi Catriona. Actually, oo. Diba? Oo. Na magaling naman din kasi Yes. representative ng Pinas yun. So yun, mas ka-fest. Oo. Sige. Oo. Makakuha na pa natin ng reaction si Sam Milby. Oo. Ayun na. Magbasa muna tayo ng mga comments. Sa tingin mo ba pag nakita ni Sam Milby, magkakamali siya? Iniisip ko kung si Sam Milby ba itutuloy pa ba ang wedding o hindi? Ayan na. Basta muna tayo. Ayan. Simulan natin kay Peter. Dapat kasuhan si Christy. Sobrang paninira kay Dom. Ay, ano po to Comment po Comment ito nila ni yun sa Peter. amin. Okay. Yes. So, si Rowena Laplana. Hi mga kamarites from Athens, Greece. Ayan. Si Joanna. Ayun na. Paki-double check ang audio niyo po. In fairness. Ayan na. Ikaw. Victor po, hindi yata makita. Hindi ko makita, walang Ano lang, comments. pinutin mo lang yung comment. Mikael. Ay, nakapanood din ng live. Ayan. Teka. Sige, ayan. Pipindutin ko siya. Okay. Kaso wala eh. My Anyway, kayo na lang. channel. Dapat lang dahil maraming tao na ang sinasabihan na di nakatanggap-tanggap ni Christopher Min. Kanya yung komento yan, Okay. Nako, ayoko mag-comment ni Oo, Christopher na. Min. Afraid. Okay na, Chemical ganon. na Okay na hello. yun. Wait lang po from Quiet. Ayan. Nabasa mo na ba to? Si Nelia Shipley. Good morning here in Baltimore, Maryland, USA. Wow. It's too cold here in Baltimore. Musta na ang MU props? It's too cold there. It's too hot here in the Philippines. It's getting hot here. Not getting. It's really hot. Hindi, pero ano talaga sa Pilipinas, hindi mo na maano yung weather. Talagang minsan malamig, minsan mainit. Hindi katulad nung araw na kapag ganitong buwan, malamig. Pag ganitong buwan, mainit. Ngayon, hindi na. Pero wala na, expect mo na. Painit na to ng painit. May painit, Yan. may ano. Sige. Ano pa? June Sino next pa? Warlord. Yay!
Oh, Congrats, MU. Malapit na ang 50K. Yes, thank you. Ay, congratulations naman. Malapit na yan bago matapos siguro ang buwan. Yes, of course. Dito ka na. Ay, nako, hello. Okay. Okay. Naku, Then, if ina-flash. Kasi naman. Oo. Ngayon yung nilagay yan, ano? Sabi ni Too Darling. late the hero. Sabi ni Darling Clasio. She said, wow, si Mr. Poo. Si Cecilia Rodriguez, wow, welcome Mr. Poo. Sabi ni Serious Amateur, si Mr. Poo pala ang sub ni Prof. Amber. Ayan. Hello, oo. Malay nyo sa susunod, kasama ko pa si Ito ba? Ambet dito. Yung next warlord, hala, I miss Mr. Fu. Pwede regular na siya dyan. Sige na, kasi masaya siya. Ay, salamat naman po. Diba? Thank you very much. Sabi ni Mick, Happy Thursday sa inyo, beautiful people. Nag-aabang at nakikisabay sa pagsabi ng Amigo Segurado. Watching from UK. Thank you kay Mick. At ganun din kay Ani Batong Bakal. Happy to watch live. I miss you, Sir Ambet. Hi, Dean June. Hello, Tita Road. I love Marites University. Hello, Ani Batong Bakal. Ayun nga. Yan po. Hindi siya taga Frisco, ha? Si Ani Batong Bakal. Hindi. Taga saan siya? Hindi sinabi ni Ani. Ani, taga saan ka? Baka taga Frisco nga. Ganon. Then, sige. Sige po. Sige. Go. Hindi, binabasa ko na lang para medyo mabilis tayo. May pakulay si Martin B. SEK 100. Ano yung SEK? SCK? I love you all. Always giving me the best time. Oo, nasabi na Happy natin ako sa to. success nyo. And what good night time. Nabasa mo. Okay, nabasa na natin yung kanina na. Nabasa natin to. Nag-thank you na tayo. Yan. Ay, sorry po. Sabi ni Grim Forest, Mr. Fu will complete the Fab Four. Ay, thank you Marites naman. University. Where riot yan when everyone's present. In fairness, Mr. Fu, ang bongga ng kanilang mga comment. pag-welcome sa iyo. Maraming salamat naman dahil dyan gusto ko na talaga dito. Ayun na. Okay, later naman. Marieta Grimpos natin si Mr. Fu. Minnesota watching. Ay, hello naman mga taga Minnesota. May mga pag-click pa pala nagaganap doon. May pakulay. Sino to si Luis E. Marta? Sabi niya, sino ang guidance counselor nyo? You'll never know. May guidance counselor, librarian. Ano pa mga available na title? Kailangan mo ng guidance counselor? Tingin ninyo? Supervisor pa. Ano man tawag? May principal. Hindi kasi dapat kolehiyo. Kung pang kolehiyo, pang university. Okay, sige mga kamarites. Magtuloy-tuloy tayo ng balita. Sige. Eto, Rita Ataide at Sanjo Marudo. Engaged na. Buntis na nga ba? Pets niyan to. Ayun nga. So, yung iba nagulat, pero yung iba hindi na nagulat kasi parang medyo may kutob-kutob na mukhang engaged na itong sina Sanjo Marudo at Ria Ataide. Yan. So, may pinost si as we can see, Madam Sylvia na naka-swimsuit si Ria. Ngayon lang si yun. Ria. Si Ria. Tapos sabi niya, I'm proud of you. You deserve that kasi mabuti kang anak. Something to that effect. Parang ganon. Siguro you deserve na engaged na siya, na ikakasal. Ngayon, ang kakambal nitong pag-amin nila Mr. Fu. Mr. Fu tuloy. Ano ba? Ako? Ikaw ba? Ako ba? Kakambal na Kami pag-amin. ba ni Sanjo? Ni Ria, gusto mo? Pwede na rin, tomboy ako minsan. Hindi. Kakambal ng pag-amin ni Ria at saka ni Sanjo ay medyo nagkakaroon ng konting alingas-ngas o mga haka-haka na di umano'y buntis na raw ba si Ria. Baka kaya nag-post ng swimsuit kasi para sabihin hindi. Para pakitang hindi. Although itim naman yung swimsuit. So tingnan natin kung buntis man o hindi. Nung nakausap nga namin si Ibiang recently, talagang kung si Sylvia ang tatanungin, talagang gustong-gusto na niya na magkaroon ng apo among her children, di ba? Tsaka matagal na naman sila, tsaka nasa tamang edad Ayun na. nga. So, happy-happy. Correct. At least, antayin natin ang kanilang wedding. Last year, ang kinasal sina
Arjo Ataide at May Mendoza. So, baka naman this year, antayin din natin na kung gaano din kabongga kaya ang wedding ni Sanjo at saka ni Rhea. Tsaka baka sila ang mag-break ng sumpa. Kasi di ba puro hiwalayan? O so baka ngayon naman ang mga kwento ay puro kasalan. No? So, let's see. So, anyway, congratulations, Rhea and Sanjo. Correct. Bagay naman sila. Go. Okay. Ay! Yun lang din. Ganun lang? Ganun lang? Oo, kasi nga ito nga, magbabalita tayo kay Lolit Solis. Nagulat sa mga perang natatanggap. Umaabot ng milyon-milyon, Mr. Fu. Naku, sorry, Nay Lolit. Kailangan ko ispluk ito. Di, alam naman natin na si Nay Lolit ay nagda-dialysis twice a week. Pero sa dami nagmamahal sa kanya, talaga naman ang mga tulong ay dumarating ng kahit hindi niya hinihingi. Eto nga, maluloka ka. Minsan pag may mga dumarating na mga harbat, hindi niya muna, hindi niya dadalhin sa bangko. Ilalagay lang niya sa kwarto. So ilalagay lang niya sa drawer, ilalagay niya lang kung saan. Naloka siya. Nung isang araw, ang ginawa niya, nag-keme-keme siya. I mean, nilagay ako dito, keme-keme. Aba, umabot ng milyon yung mga... My God! Nay! Umabot ng milyon! Kay Lolito! Umabot ng milyon yung... Nasa kwarto niya lang, ha? Napagtripan niya na, ay, nga pala, may nilagay ako dito, may nilagay ako dito. Nung pinagsama-sama na niya mga Andalusia, ang mga harbat, umabot ng milyones. Alam na. Pakulay ka naman, Nay. Oo nga. Nay Lolit, kailangan namin. Now na. Hindi, pero kasi doon natin, tulog niya, alas 8 tulog na yun. Hindi din tayo sure. Posible din. Lalo na kapag K-drama. nagmamarathon ng K-drama yon. Pero doon lang ang maganda kasi makikita natin kung gaano siya ka-love ng mga tao. Kasi syempre, ang tingin ng mga tao sa kanya, yung iba, pag napapanood, bruha, maldita, bully. Pero sa tunay na buhay, ay siya isang mapagmahal. Kaya marami rin nagmamahal sa kanya. Actually, nang di alam na iba, si Nay, kaya nga Nay o nanay, parang nanay talaga yan. Mukha lang brutal, mukha lang habi nyo nga nang aaway or ano. Pero, naku, napaka-lambot ng puso niyan. Kaya naman siguro, proven na rin na ngayon may sakit siya, talaga namang bumubuhos ang biyaya. Ang biyaya. Marami talaga. Magugulat ka kahit pag pumupunta ka na ba, pupunta mo siya sa ospital. Magugulat ka na lang may mga kung ano-ano mga pinapadala dahil alam na nasa ospital siya. So, pag-uwi mo, pakimkim ka pa. Correct. Minsan, ito nga nakakatawa. So, best nagdala ako ng pasalubong. Tapos binigyan niya ako ng pera. Tapos sabi ko, ano to? Parang binayaran mo yung pasalubong ko? Okay lang. Punta rin ako ulit para pay mo na lang. Makapunta nga. Correct. Okay, nanay, pagaling ka. Go. Okay, ito. The Eddie Garcia bill lusot na sa Senado. Maganda naman yan. Magugustuhan yan lalo ng mga taga-showbiz. Pinangunahan niya ni Robin Padilla. Tapos sinundan kasama niya mga artista. Sila Senator Grace po din ata. Parang part din ba siya dyan? I think, yes. May rin siya. Diba? I think sinabayan binigyan nila ng parangal yung Rewind at iba pa yata na nabigyan ng parangal. Doon din in-announce na pasado na yung nasa Senate pa lang. Nasa Senate pa lang. Magkahingi pa sila ng counterpart bill sa Kongreso. Tapos mag-usap sila sa BICAM. Tapos pag nagkasundo sila, papapirmahan na kay Presidente. Ang galing mo din. Napag-aralan ko yan. Pero at least, pinag-uusapan na. Yun ang pinakamaganda. Kumbaga hindi nakabinbin. Hindi lang nasa baul. Hindi lang nakapila. Ang tagal nila bago mausad yan. So at least di ba meron na? Abangan na lang natin na tayo mga movie workers, sakop din yan. Yes. Okay. Ito. Ano muna? Bago mag-amigo, ito muna. Mahaba yung amigo natin. Sige, bati muna tayo. Para sa mga nagko-comment. Bago tayo mag-amigo. Okay po, alisin ko na nga yung salamin ko. Ito. Ano yan? Ayan. Sorry, hindi ko talaga nakikita eh. Ayun no. Ito lang. Basahin ko ba to, Mr. Fu? Go, ano yan? Handa ako dyan! Sana ba? Nawala. Mr. Fu, bakit ang tsak-tsak ng mga lalaki na guest sa ano to? WTFU. Anong show? Tsaka. Hindi naman lahat. Meron namang hindi. Depende yan sa taste. Oo. Tignan nyo yung iba. Baka hindi mo lang type yung napanood mo. Yun na. Sabi ni Nancy Topacio, 100K po at the end of this month. Nako, sana mag-manifest nga tayo. Correct. Manifesting. From Sabel,
Ciao mga kamarites, pwede ba kami mag-enroll? Always watching here in Milan, Italy. Pwede pong mag-enroll. Oo, pwede. Just click the join button. Bongga. Tsaka i-share nyo, i-share nyo para mas marami pa maging estudyante ang Marites University. Correct. Blue 333, hello watching from Japan, new fan here. Sabi ni Bertido Sibling, bagay ang vibe ni Mr. Fu sa Marites U. Di din bias mag-commentary. Oy, thank you naman. Baka kamag-anak ko yan. May mga nagko-comment dito pero hello po. Batiin ko na lang yan si Katsun. Ayan. Kasi may mga hanasya na siya dyan. Okay lang ako. Ayan. Wala na yung mga hanasya na. Ayan. Kinorek ako. Joanna. Tama nga. Sabi ko na hindi Netflix Prime Video ang yung kay Alden. 5 breakups and a romance. Yan. Sabi ni Pedro Penduko. Charot. Hindi. Pedro Mingao. Isang meganon po, Mr. Fu. Meganon. Yes. Okay. Ang saya-saya. Basta maraming salamat po sa lahat-lahat na nagko-comment. Wala ba tayo? And so far, we have 851 live viewers. Ang taray talaga ng 8. Dito na talaga ako. 30 minutes pa lang tayo. In fairness, 30 minutos pa lang. Ang dami ng viewers. Tapos iuuwi ko pa si Sean. Ay, nakasagutin mo. Nako, Sean. Sagutin mo to, Mr. Fu. Ano yan? Alam mo naman. Sabi ni may question si Goba Mark. In speaking terms ba sina Mr. Fu and Papa Jack? Hindi naman kami magkaaway. May issue pala Wala kayo. kami issue ni Papa Jack. Hindi kami close, pero kapag nagkita kami, pag nagkasalubong kami, mag-uusap naman kami ni Papa Jack. In fairness naman. Ito na, from Cheska E. Kung sa US and Canada, a safe harbor for stars to tell their stories ang ET, Marites University naman ang counterpart sa Pinas. Pabati naman po ng happy 60th birthday kay Agnes Escubio. Happy birthday! Agnes! Yun na. Last na. Last na. Galing kay Weng Max Life in Europe. Haba. Pero anyway, Weng Max Life in Europe. Happy watching from Ireland. Okay. Okay. Ang dami mga nagtatanong dito kung okay ba kayo ni ganito? Okay ba? Nanahulog! Okay. Akala ko majujulog sa akin. Pero hindi, malambot lang naman yan. Welcome daw sa'yo yan. In fairness naman. Okay mga kamarites, ito pong susunod na item ay ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Hello! Mahalaga na nararamdaman ng inyong aruga, kaya kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang aming Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada carts para makuha nyo ang discount para sa ating Amigo products. Yes mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay mga kamarites, ito na po ang ating Chika of the Week. Dominic Roque issues official statement. Dawit na politicians bumuelta kay Christie. Christie hindi magsusorry. Hindi. Yun na nga naglabas. Wala naman tayo magagawa. Naglabas na yung lawyer through the lawyers. Isang law office ng statement na hindi nagustuhan yung sinabi ni Christy sa vlog niya sa YouTube. Kasi parang sinasabi naman ni Nay Christy na hindi niya pinangalanan. Yun. Tapos syempre bilang may clues ng hula-hula. Kasi di ba may iba pang politician na unang lumabas di ba? Tapos biglang lumabas na tong dalawa. Ito Bong Suntay, former congressman Dapitan City Mayor Bullet Halusos. So ang depensa ni Nay Christy, hindi naman niya pinangalanan. Yun na sinaskaso, nanganak kasi na nanganak. Dahil syempre nasimulan, so nanganak ng nanganak. Pero kayo, ano yung stand nyo dun sa, kasi madalang madalang pag may mga ganyang lumalabas na issue na talagang lumilitaw, nagsasalita yung involved. Like for this one, si Mayor Bullet Halusos, talagang walang kaabog-abog na lumabas sila, nagsabi sila, at in a way,
quote-unquote, nagbanta na magdedemanda. Kalahat daw halos nang nagsulat na may implication na parang na parang sila ang tinuturo. May something sa kanilang dalawa ni Kasi Dominic. tingin ko dyan, kasi depende yan dun sa magiging reaction talaga ng tao. May choice kasi, posibleng palagpasin or posibleng itotodo yung laban. So nasa tao talaga yan. So hindi mo talaga malalaman. Kasi 'di ba, ang sabi nila kapag hindi ka pumiyok, hindi ka kumanta sa isang blind item, dead ma. Pero kasi dahil sa may mga pangalan lumabas, depende sa naging pagtanggap ng taong nai-involve. Ayun na, parang ito nga si Congressman Bong Suntay, may-ari ng Clean Fuel. Na-endorser si Dominic. Para kasing pinapalabas sa ilang write-ups na si Dominic ay may pagmamay-ari ng isang gasoline station which is Clean Fuel nga raw. Parang ang dating ibinigay sa kanya. Parang ang dating again insinuating something between Dominic and the congressman. Parang gano'n ang, di ba, naglalaro yung pero mga hindi chika. yan magiging ganyang sitwasyon kung wala mga pangalang lumabas. Kasi sabi nga natin, kung yung blind item, mananatiling blind item. Pero dahil sa nanganak nga ng nanganak, syempre, kung napipinpoint ka, nasa sayo yun kung magsasalita ka o hindi. Tingin ko kasi sa kaso na to, sa issue na to, naging madali ang pagkasalita kasi unang-una may-ari ng kondo. So, parang hindi man tinutukoy kung sino yung mismong may-ari. Alam ng iba kung sino may-ari. So, 'di ba? Medyo giveaway. Oo, medyo giveaway. Kaya naman siguro din sila nagsalita para lalo na yung mga politician, mabigyan linaw. Teka lang, ano tong gusto nyong i-insinuate o sabihin, kasi depende naman yung halimbawa, yung blind item nakakatuwa lang o nakakatawa lang o wala lang. Siyempre, ikaw kung na-pinpoint ka, hindi mo siseryosohin, pwede mo sabihin na hindi nangyari pero wala lang yan or nangyari yan pero fun lang. Pero kasi sa punto nila, medyo seryoso kasi yung issue. Kinagulat si Dapitan Mayor Bullet kasi nga talagang alam nung kapatid niya si John Haluscos, malapitin ng mga babae yan. Ako din. Nandito kami sa nasa Dakak kami noon, alam ko. Basta alam ko. Ay, may ganon. May ganon. Baka yun dapat ay blind item. Charot lang. May asawa na happily married na female star na yun. Tsaka, sa motorbike yata sila nakakilala ni Dom. Sa Euromonkey. Kaya kasama parang tropa ata sila. Sige. So, binigay naman yung paliwanag ni Mayor Bullet kung bakit nga si Dominic. Parang pinapa-Airbnb ba to? So, parang nag-request si Dom kung pwede niyang i-rent. Why not nga naman? Kaibigan. So, nag-explain din tong si Congressman Bong Suntay endorser nila. Endorser, hindi daw binigyan ng gasoline station. Kumbaga, brand ambassador siya. So parang siguro I'm sure may TF. Tapos may mga responsibilidad si Dominic bilang endorser, which is just normal. Pero bongga din si Dominic na talagang in a way, meron siyang ganyan na naglilinaw ng mga ng issue para sa kanya. Pero alam niya sa totoo lang, siguro minsan nga napapaisip kaya si Dominic na in a way in terms of his career, bumango. Naging maingay yung pangalan Actually, naging niya. maingay siya. Mula nung naging sila ni Bea, lalo na ngayon, dito sa issue ng breakup nila o hindi pagkakatuloy ng wedding. Sana lang magamit. Advantage. Well, sana lang magamit ni Dom. Publicity daw. Yes, ano ba yung good or bad? Hindi lang publicity, aminin natin. Kasi nagkaroon ng kamalayan yung iba na dati, hindi nila kilala sino ba si Dominic Roque. Pero ngayon, parang everyone knows who's Dominic Roque. Correct. So sana lang magamit to ni Dominic to his advantage. Sana. Correct. Diba? Matapos malinaw ang mga dapat linawin, mas mag-flourish pa ang karera. Correct. Kasi sa mga nababasa ko, parang underdog, nakukuha niya yung simpatya. Siyempre naman, Diyos ko. Correct.
lesser star ka, di ba? Big star yung pakasawa mo. Correct. Siyempre, pag big star ka, maraming chuchu-chuchu. course. Correct. Diba? From down below to up. Ay, ay. Hindi na nalino din na abogado na hindi na paggawayan ni Dominic at Bea yung prenup agreement to be clear. Tsaka pera, parang hindi issue. Nagsalita naman na din sila. So ano ba talaga issue? Talaga issue. Basta si Bea magbe-bake na lang siya. Okay, magpa-farm na lang siya. Hindi na lang ginagawa. Makukulit ka ng mga paintings. May bonggang farm siya. Correct. Okay, punta siya sa Spain. Yes. Hindi na may bahay siya sa Spain. Sana all, no? Pag gusto mo mag-move on, ay, fly muna ako. Punta muna akong Spain. Diba? Pahangin muna ako sa farm. Okay, mga Martes, yan po ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Kulang pa ba ang mga pabaon naming chika para sa inyo? Pwes, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayong mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified mga Marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badges at emoji sa halagang 99 pesos lamang. Kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo, mga kamarites? Mag-avail na kayo! Yes! Amigo Segurado! Basa ba muna? Maabot ang 985 na, 15 na lang. 1K na. 1K na. Hello naman sa inyo mga kamarites. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Yes, thank you po. May tanong lang dito si Mirna Supan. Hello Miss Rose, may follow-up po ba sa Paunin? Lagi po kami nanonood sa MU from Paunin fans. We love you po sa inyo kahit wala si Sir Amber. Ay, hello. So far po, yung ni-report namin nung last Monday, so far hanggang ganun pa lang din ang nababalitaan namin sa Paunin. Wala pa rin solid confirmation kung nag-break ba talaga sila ulit or wala namang breakup at sila pa rin. So, aalamin pa rin po natin yan para sa mga Paunin fans. Sige. Dahil dyan i-message natin. Yes, sana sumagot, di ba? Ang alam ko lang, si Paolo may post ngayon kanyang ex kasi may palitan sila palagi ni Kim Chu ng mga comment. Dahil ganun sila pag may ongoing yung mga teleserye. Ang concern lang ni Pao kasi dinidare siya ni Kim na mag-post din ng kanyang siguro dance video sa TikTok. Sabi ni Paolo, kung hindi daw mapapirate ang What's Wrong with Secretary Kim sa view, gagawa siya. May nagsabi na parang imposible yan. Grabe no, kaya sabi ni Pao, bakit naman imposible? Kumbaga, kapakanan ng aming industriya ito na sa totoo lang talaga, yung mga piracy, ang laki nga ng effect. Even sa rewind Kung tsaka hindi mabilis kasi sa grabe ng technology natin ngayon, napaka-high-tech natin, magaling na talaga. Kung dati, sa sinihan ka nagpa-pirate. Ngayon, sa streaming. Ito, napakadali. Diba? May mga screen camera na. Ano may nagbabuzzer? May parang may papasok. Kasi may pumasok. May nagpakulay. Kaya may buzz. Narinig yan on air. Sabi ko bigla may nag-buzzer para may papasok. Yun na. Hello kay Bunsoy No More. Sabi niya, hi po. Hindi man ako nakaabot ng live minsan. Palagi naman akong team replay. Thank you talaga, Bunsoy No More. Bunsoy No More. Hello naman sa'yo. Love namin yan. Lagi yung present. Diba? Yung mga natin, yung mga nasa New York, Bicol, ito ay ang dami pa di ba? Ang taray na may mga pa-buzzer. Akala ko may delivery ng Ewan ko. Pizza. Pwede rin. Yan. Ay, naku. Balita muna tayo. Okay, diba? go. Parami na itong mga ating mga kumukuna. Wait, si Paolo tsaka si Janine, sila pa ba? Anong sabi? Anong huli nyo? Chika nga kasi namin nung last Monday, may chika na break na daw. Tapos sabi pero parang on and off sila, di ba? Kasi, parang January to, or nagkabalikan. Sabi, naghiwalay, nagkabalikan. Then ngayon, break na naman daw. Pero sa lahat ng ito, wala pang ang confirmation. Tinanong ko din yung mga malalapit sa dalawa, talagang malapit, di din daw nila alam dahil hindi sila nagkatanong. Ako naman, hindi ko sure. Parang meron akong chika na parang sa parientes ni Janine.
parang hindi nila bet Sige nga, ichika mo nga yan. Paolo. Parang nung nalaman itong kaparientes, nung nalaman niya na nagkabalikan, parang nataranta siya. Kakausapin ko si Janine. Ay, napaganon siya. Tapos sabi ko nga, galit ka? Sabi ko, medyo to sa Janine side. Sabi ko, bakit? Tapos kakausapin ko si Janine, ganon. Pero hindi naman niya sinabi kung may issue ba siya kay Paolo or something. Pero parang yung reaction lang, parang hindi niya bet na nagkabalikan. Parang alam mo, ganon. sa segundahan ko yan. Kasi yung nakausap ko din, parang nung sinabi ko, totoo ba na break na? Eto sabi, naku sana nga. Sabi ko, bakit? Sabi ko ganyan. Wala silang against kay Pao. Yung kausap ko po wala silang against kay Pao. Mabait si Pao, maano. Pero ang tingin nila, hindi swak yung dalawa. Parang feeling nila, Janine, deserves better. hindi naman siguro better. Iba. Baka hindi, parang feeling nila hindi swak bilang couple. baka ganon. O hindi sila boto dun sa combination ng dalawa. Ganon. Then, the same way na si Pao, feeling nila, may iba din na babagay. Parang ganon, ha? So, yun. And, which is normal. Pero, sorry po. Pero, again, sabi nila, pero hindi kami nakikialam. So, kumbaga, matanda na si Janine. Kung sino ang gusto niyang ibigin, go. Normal naman talaga yun sa magkarelasyon. Hindi naman lahat boto. So may masasabi at masasabi. Pero at the end of the day, kung nagmamahalan talaga sila at para sila sa isa't isa, sila talaga magdedesisyon. Kahit pa may comment yung parientes nito, parientes nito. Mapuprove naman nila yun sa sarili nila. Ba't wala nang tumagal na babae kay Paolo? Ay, nako. Baka ako pwedeng tumagal. Gusto natin batiin si Ma'am Shi and Alice Kapua. Sila po ay mga certified Marites! Thank you, Ma'am Shi and Alice Kapua. Pero Lorna Anselmo, pakulan ni Lorna, $4.99. Taray. Thank you, Lorna. Ang taray na may mga pakulay. Dumating ka lang, dumami na lalo. Oo, ang taray nito. Pwede ba ito i-Gcash sa akin? Yan na lang daw. Parang mababa ito. Charot lang. Yun na. Yan natin sa mga nasa abroad. Diba? Bati-bati Yan, ba? bati tayo sa mga nasa abroad. Makita tuloy. Ayan. Ito from Lorna Anselmo. Hi, hello MU watching from Las Vegas, Nevada. Taray. Meron pa marami kang nakita mga sabi ni Jasmine William. Hi from Orlando, Florida. Ayun. Always blooming ka PhD. Thank you po. Grabe naman. Oo. Kanina may nga sabi niya ako. nung dumating niya ako, sabi ko, hindi ko sistorbohin si Rose kasi nagpapamadam sa dressing room. Oo, damla parati yan. Oo, pamadam na siya doon. Sabi ko, mamaya ako na siya pupuntahan pagtapos na yung pagpapamadam. May issue ba kayo? Okay. Next. Ay, nako po. Ay, ang saya-saya. We have 1 million. Ay, 1 million. Manifesting. Manifesting. Anyway, thank you sa aming 1,000 viewers. Live viewers ito. Dito na talaga ako. Kunin niyo na ako, no? Nako, ito may tanong sa'yo, Mr. Pook Go. from Gobamark. Mr. Pook, Dax ba talaga si Mateo Actually. Roswell? Ang nag-viral na guy sa Showtime dahil sa mabukol na pantalon. Nag-guess na kasi ni Fu. Actually, bago si Roswell Mateos, yun yung pangalan niya, nag-guest siya sa akin nung December sa WTFU. Sa show ko, ang mga guest ko doon nag-underwear lang. Towards the end. So, naka-underwear lang siya, ganyan. Tapos, bigla siyang nag-guest sa Showtime. Tapos, bigla nga siya nag-viral dahil doon sa bukol moment Kemerot. So, ang dami nagtatag sa akin. Siyempre naman, ganun talaga. Bakit ako tinitag ito? Alam mo, hindi ko maalala. Ay, naku! Huwag ka magpanggap, Mr. Hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan. Tapos mong, Pero may picture kami na naka-brief lang tapos siya. mong i-exploit, Bigla ako, exploiter pala. Pero mabait yon si Roswell Mateos. Pero di ba nag-viral siya dahil marami siya Hindi daw issue. yun ang nila after nasagot. Hindi daw sa mabait. Doon sa mabait. Kung malaki. Siguro Ano ba naman. yun? Hindi ko naman zinilip. Hindi ko naman. Mangmangas ko na acting, Ang galing ko doon, pang best actress ako doon. Ay, parang hindi naniniwala si Dean sa sagot mo. Diba? I was not born yesterday. Okay, Saya
sa Marites! Yun na. Grabe. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa isang linggong chika. SB19. Focus muna sa individual career. Stel, sasabak muli sa season 2 ng The Voice. Yes, okay. So, di ba, last time, sabi natin, ba't parang wala ngayong ingay or tahimik ngayon ng SB19? So, yun pala, sa ngayon, alam mo, ganun talaga yung mga P-pop group or mga male group na ganito, may time talaga na they promote as a group. Pero binibigyan din sila ng opportunity na makapag-promote naman as individual. So ngayon na medyo nakapokus sila sa solo-solo career. But it doesn't mean na buwag na o wala ng SB19. So I think yan, baka who knows, baka next year or this year biglang may pasabog ang buong grupo. Tapos ang alam ko, si Stel kasi, di ba, last year naging isa siya sa mga judge ng The Voice Philippines. Magkakaroon pala uli this year, posibleng mid of this year. So, isa muli si Stel sa magiging isa sa mga masaya siyang judge. Nakakatawa siya. Totoo naman. Ako may ma-share lang ako. Yes. Etong SB19, nagkaroon kasi ako ng show dati sa TV5, yung Adja Tayo. So, ito ay produce ng Show BT. Tama ba? Yes, yung kanilang management team. Tapos, itong SB19, sila yung mga dancers namin, pero hindi pa sila SB19 noon. So, ano pangalan nila noon? Wala. Hindi ko matandaan. Tapos, alam mo, napansin ko talaga sa kanila, ang galing nilang sumayaw. Tapos, sila yung nagtuturo ng sayaw sa amin, sa mga contestant. Kasi parang game show ng mga Pinoy celebrities tsaka Korean celebrities. So, nagdadala sila ng mga celebrities dito. Sila, background lang sila. Tapos, ang babait nila ng mga bagets. Kaya nga nung nakita ko na naging SB19 na sila, natuwa ako kasi nakita ko yung, kumbaga yung small beginnings nila. Tapos, ano pa yan? Pagpapali sa kanila, di ba? Pagpapali sa kanila sa dressing room. Grabe! 9 item ba yan? Hindi. Tapos sila? Sila nauuna sa set. Sila rin ang huling umuuwi. Kasi may iba pa silang responsibilidad sa set. Tapos, sila? Parang nung nakilala ko sila doon sa show na yon, parang 4 years na ata silang nagtitrain doon sa Show BT. Tama ba? Show BT ba yung pangalan? Yes, ng kanilang management team. Yun din ang producer ng Adja Tayo. So, congratulations SB19 at yung mga fans, tama itong mga iniidolo nyo kasi ang babait na mga bata. And look where are they now? Correct. So, you can never can tell. Sabi nga ni... Yun na. Okay, next chika. Next chika ito ba? Din, GMA bumawi sa Baliwag Bulacan. Ano ba to? Ano na? Report natin to nung nakaraan nating episode na merong... pumunta rin yung eksena sa Abot Kami ang Pangarap na sinabihan ni Jackie Lou Blanco na si Pinky Amador na kaya mo na lang yan, pumunta na sa Baliwag Bulacan kasi baliw-baliwan na siya. Nag-react yung mayor Baliwag, tapos dahil nga ayan ba siya? Mayor ayun yung GMA executive si Ali Noco, Ali Dedicatoria. hindi ko si Medyo yata ito. Ayun. So napanood ko isang araw yung Abot Kamay din. Anong ginawa? Ang ginawa nagdahil na naman si Jackie Lou. Ay, wag niyong papareho si Maura na papunta na yan sa Baliwag Bulacan. Sumagot yung isang inmate na, Ma'am, taga Baliwag Bulacan po ako. May ganun talaga. May disclaimer. Ano sinabi? Mababait po yung mga tao rin, tsaka marespeto. Sa Baliwag. Sagot naman ni Jackie Lou. Play of words lang yun. So bumawi talaga. Sinama talaga sa script. Yes. Alam mo, feeling ko hindi kaya napag-usapan nila ng pumunta dyan na sige po, mag-i-insert na lang kami sa future episode. I'm sure. Talagang gumawa sila ng eksenang yon para lang talaga makabawi dun sa... Napanood ko. Yun na. Ang taray nung may disclaimer na inmate.
Pero I'm sure naman, knowing naman this, hindi, totoo naman siguro yung sinabi naman ni Jackie Lu na play of words lang talaga. Parang gay linggo. Pero siguro medyo affected sila, baka na misinterpret nila. May nagsusumong daw sa Mayo. Mayo, nabanggit tayo dun sa abot kamay. Lugar tayo ng mga baliwag. Sigurado Siyempre, baliw daw tayo. Siguradong may nanonood dahil isa to sa top rater ng GMA sa hapon yan. Sino pa? Ano? Okay. Next na! Ito, malungkot pong Kim Pao muna. Kim Pao, pang showbiz lang ayon sa Feng Shui expert UHD. Ayan. Kasi, matinggal sa Feng Shui. Exactly. Diba? All around talaga ang Marites University. Correct. Kasi nung isang araw lang, naibitahan tayo of course, I'm sure kilala niyo to, si Wilson Lee Flores ng Kamuning Bakery. Yes. At saka si Sir Eddie Cobanquet. Kasama nila si Jean Yu Chua. Ito si Jean Yu Chua ay isa sa mga kilalang Feng Shui consultant. At the same time, may isa pa parang sa about mga Chinese medicine. Pinupuntahan talaga siya sa Binondo at sa iba't ibang ang tawag sa ganon, consultation clinic, parang ganon At ang mga celebrities ay talagang pumupunta doon, including Matteo Gudicelli, Chris Aquino before, and Kim Chu. And Rose Garcia. Hindi pa. Pupunta pa lang ako. Hindi, si Kim Chu, parang din daw nila naging family friend. Kasi Chinese din naman si Kim. So, alam natin na talagang lalo na pag Chinese New Year, parang pumupunta talaga siya sa Binondo Tsaka usually mga Chinese, parang I think yearly magpaparead sila. Yun exactly. So, syempre, tinanong ko, so, ano po ang nakikita niyong vibes for kasi Kim Chu and Marites, no? And Paolo Avellino. So ang kailangan ay ang kanilang year of birth. So tinignan yung chart. Hindi niya alam niya, ang galing niya. Sinabi ko, ako po ay Year of the Dog 1974. Kayo po ay Year of the Tiger. Ganon. Alam niya kung wooden or kung ano man. So, dahil kaibigan niya si Kim, family friend na rin daw, ang bilis lang ng sagot niya. Sabi niya, ang nakikita daw niya, ang vibes daw niya, magkiklik daw si Kim at saka si Paolo as love team or parang sa on-screen. So sabi ko, naku, hindi po magugustuhan ng mga Kim Pao yan. Sabi ko, paano kung personal, kung totohanan? Sabi niya, hindi daw niya nakikita na magkiklik sa totoo. Hindi compatible sa personal life nila. Hindi naman nila. niya sinabi. Pero may kasunod din yon kasi daw ang dalawa daw, parehong career sa ngayon. Ang talagang pinaka-focus ko. Nakikita niya na talagang magiging successful silang pareho this year bilang in terms of career. Magka-partner. At bilang partner on screen. Yeah. Pero ito naman niya, kaya wag kayo masyadong malungkot. Ang mga ganyan pala, sabi niya ng Feng Shui consultant, nag-iiba-iba pala yan. Nadadaan sa charm, ganon? Mga bracelet? Hindi. No. Di ba may ganon? Pero hindi, yearly daw yan kasi nga nagbabago yung chart, nagbabago yung animal sign same yung animal sign mo, pero kala mo naman ako isa ng Feng Shui expert. Ito po ay nire-relay ko lang yung sinabi niya. Di ba depende sa taon? Halimbawa, di ba may mga ganyan na ang taon na to, swerte, ang year of the ganito. Baka ngayong taong ito, mas sila sa career. Baka yung mga susunod na taon, pwede na nila explore yung love. Totoo. Tinanong ko sabi ko, paano yan? Sabi ko, hindi naman lahat naniniwala sa Feng Shui kasi naniniwala pa rin sila na si God pa rin. Sabi niya, oo naman daw. We must, si God pa rin God naman first, daw talaga. Kumbaga, ang Feng Shui daw, hindi daw siya yung something to believe, but it's something na parang guide lang. Ganon. Ganon. Yun. Taray ni Madam Rose. Diba? Naku, may bago na tong career. May binigyan ng pandesal. Of course. Diba? Alam mo na. Wilson Lee Flores. Padala ka nga ng pandesal dito sa... Kinuha niya yung number ko recently. What else is nyo? Kaya naman lagi yan. Kinukuha lagi yung number. Diba? Hayaan nyo na mabait naman yan. Alam mo. That's beside the point. Ay, nako, Wilson. Patingin mo Walang tinapay. Bago tayo, tulitin muna tayo. Ito muna, Kim Pa. Medyo malungkot to ang balita na to. Malungkot na balita po mga kaibigan. Di po na-report agad. Pero dapat natin po siyang bigyan ng karangalan para dahil magaling siyang director. Si Direk Ticoy Aguiluz pumanaw na. Yes. Condolences po sa mga naiwan ni Direk Ticoy Aguiluz. Magaling na director na. Nakatrabaho ko rin yan
Marami siyang nagawang mga sa kanya pelikula. kung tama ako, sigurista. Sigurista yung kay Michelle Aldana. Yes, parang yun. Di ba? Oo. yun, siya yun, di ba? Si Michelle Aldana na isa sa, ang ganda ni Michelle. Na nag-artista sa South Africa. Yeah. Meron ganong... Meron Pero siyang serye recently, doon. I think last year lang, bumalik siya dito. Bumalik siya dito, oo. But condolences po anyway, ulit. Condolence po, yan po. Magaling ang director. Okay, ito naman po. Balik tayo sa pagbabalita. Vice Ganda, nag-react, nagamit siya sa mga clickbait, pa-clickbait. Pa-clickbait. Ay, ang taray ng picture. Oo nga. Talagang galit ni Vice, ha? Pak na pak. Oo. Anyway, meron kang kopya nung kanyang hanash. Yun nga. Ang clickbait, ito yung mga ginagamit pagka pang title, sa mga articles, or sa mga column item. Para i-click nila para mabasa at magkaroon ng views. Clickbait, para madaling maka-attract sa viewers, sa readers. So anyway, ito naman kasi mga clickbait, given na rin naman to ever since, di ba, Dean? Practice na talaga practice to. Yan, na yung title medyo matapang, pasabog, catchy talaga dapat. dapat. So pag binasa mo naman minsan yung kabuuan ng article, iba naman, hindi naman ganon. So anyway, nag-react si Vice sa kanyang X or Twitter dati. Sabi kasi sa isang tabloid daw, ang title parang Vice Ganda nagalit sa staff ng fast food. Siyempre nga naman medyo parang matapobre ang dating, di ba? So sabi ni Vice, grabe yung headline, ang lakas mang clickbait. Very creative, pero syempre sarcastic yun. Makapang ulul, buwak. Tapos merong nag-comment uli, ginagawa kang negosyo sa paninira lang nila, meme. Sagot ni Vice, actually, gamit na gamit ako sa mga clickbaits at mga fake news ng mga pota. Pa-Shopee naman kayo, mga dami nyo na rin kinita buwak. Yun. Pero alam mo, pero yung particular article, hindi naman para sinabi nagalit sa fast food chains. Pero kasi meron vlogs lang So most likely, pero meron kasi siyang vlog na parang nag-joke siya doon sa bakit niyo ako sinisingil, endorser ako dito. Pero because that's Vice Ganda's comedy. Pero pag siguro dapat talaga mabasa yung article. Kaya alam nyo, bilang kami ay mga manunulat, ito yung aming konting sa inyo, tip. Kasi madalas pag nakikita na nila yung mga headline, nag-e-end na rin sila doon. Nag-judge na agad na, minsan na nasusumpa na yung writer Pero sa totoo lang po, yun nga sabi namin, clickbaits lang yon. Pag binasa niyo yung article minsan, hindi naman. Iba naman ang context. So si Vice, siguro baka wala lang sa mood kaya pumatol to ngayon. Alam kaya mo siguro. yun. Pero kasi ako, ganun talaga you have to read it. Tsaka you're part of the industry, so talagang may part of it. Kasama na talaga yun. Since may na-vlog kang ganun, so yun ang tinignan, ganun yung interpretation nila. Pero ipapaliwanag naman yun sa artikulo. Yes, that's true. Although nga yung dali, kung hindi, for libel na yan. Kasi kung halimbawa nag-imbento yung writer, halimbawa sa nagalit pero hindi naman siya nagalit or something, yun ang masama. Pero kung babasahin mo naman yung buong artikulo at sinabing nagalit siya kasi nagbiro siya ng pagalit. So I think na-explain naman. Alam mo naman baka lang sabi ko nga, baka wala lang sa hindi lang siguro magandang timpla. Hindi magandang timpla tapos nabasa niya yung artikulo nagalit. Yung parang, pero si Vice naman, alam niya yan. Ever since na ganyan talaga ang kalakaran somehow. So yun na lang, wag na lang kagad i-judge yung kung ano man artikulo. Bago tayo basahin yung buong column. From Alice Capua, always watching mo muna. Na wala pa datong Rocheda. Hindi, gusto din nating yes. Okay, wait lang po. Ito mo naman, I think maraming nanonood sa Hong Kong, si Flores Marasigan. At saka nagpakulay din si Happy Ramos. Hindi ba rin nabanggit si Happy Ramos ng 320 yen. Hello po. Present po from Saitama, Japan. Hello again, Happy Ramos. Naku, feeling ko. Happy lang tayo. Feeling ko ilalim ng carpet may mga pera. Baka pwede magwalis dito yung mga pera. Ay, mga from pakulay. GCP present from Arizona.
Nako, Ayun. Din, Ano? sabi ni Bertie Dos Siblings. Ang bait naman ni Din ngayon. Wala bang kicking? Aba, nanibago sila Kicking sa'yo na kami, ngayon. dalawa lang ang kicking ho namin. Oh, sabi din ni Mamshi, in fairness, ang ganda ng mood ni Din. Aba, na-miss nila Din. Oh, next time. Baka ano mo na siya. May paano, mga pa. Baka maldita ka ba? Hindi ka na nakikitang You maldita. have to watch it. Ay, Maldita with a heart. Ano pa? Medyo ayaw niya muna i-shock si Mr. Fu. Di ba, no, Din? Parang ano kaya after Mama Mary, ikaw na. Bait-bait mo. Nung pag, ay, alam mo ba siya pa nag-tour sa akin sa buong studio dito na pang mayaman. Sir Patrick, ikaw ba yan? Oo, siya nag-tour sa akin dito. Ano naman, Oo. ano yung... Bakit may Yula Valdez? Si Yula Valdez pala diba? to. Hello. Kapatid ni Cristina Valdez. Ano yung Nicky Valdez? Hello, Yula Valdez. Baka kapangalan lang. Ito si Cora Rivera na your show shows more responsible reporting. Thank you. po. Alam niyo, nakakatuwa po pagka nakakabasa kami ng mga ganyang comment. Diba? Thank you po. Maraming salamat. Watching from Finland, Annalisa Surketa. Hindi ko maintindihan naman mabasa. Annalisa Corquela. Diba? Tongue twister. Taray. Yun. Diba? Yun. Eto nga si Bakekang. I love Mr. Fu. I'm a fan. Wow, salamat Yun naman. na. At Thank eto you. pala, Mega Marites and Dean. Alam nyo ba na bukas ay may follow-up na ang ating pinakabagong segment na Tao Lang. Dahil bukas, nako, you have to tune in. Napakabongga nito, napaka-interesting. Grabe, iba ang mga revelation ng magkapatid na Christine Reyes at Aramina sa aming bagong segment na Tao Lang. Episode 2, kaya abangan nyo na po yan bukas ng anong oras? 9 p.m. Dito lang sa Nicola. YouTube channel ng 8 p.m. po pala sa YouTube channel ng Marites University. Ay. Hindi. Alam nyo, sobrang heartwarming at ang dami nilang mga shinare na hindi pa natin alam na sa relationship nila, sa pamilya nila. Yun. Ha? Bakit? Affected ka? Kaya naman. Ikaw ba ang pangatlong kapatid? Malay nyo, malalaman nyo bukas. May big reveal pala. Joke Pero si lang. Ara, kaklase ko yan sa sa Sino? salon. Sino yan? Si Aramina. Lagi ko nakakasabay sa salon. Habang napapakulay kami ng buhok. Chikahin mo siya. Sabihin mo yan. Mabait yan. Oo, mabait mabait siya. yan. Tapos minsan kasama niya si husband, si Dave. Dave. Almarines. Almarines, oo. Nag-guest na siya dito. Nag-live guest na siya. Talaga, in Yes. fairness. So, abangan nyo yan. Alas 8 daw po sa YouTube channel ng Marites Marites University. Ang Bukas title, na bukas. Tao Lang. Tao Lang. Ang una niyan sila Baron and G. Romano. Alam ko ha. Sige. Okay. Ano, mga Marites, happy na kayo? Ah. Happy na kayo sa aming chika of the week, sa mga mainit na issues, sa aming mga magagandang komento. Basta kami lang dito, cool lang, chill lang. Dahil yan po ang galing sa Marites University! Ano ba? Ano ba talaga? Yun na nga, Marites University, yun ang sure. Abangan nyo ang aming Daho!